Engineer, ito tanong ko sa'yo, engineer. Nasa iyo pa ba ang budget na ibinigay namin? Wala. Imagine mo, 8 million ang inilaan mo para sa dream house ng pamilya mo, pero pagbalik mo sa construction site, mapapatanong ka na lang, bakit ganito lang ang progress ng pinagawa kong bahay? Ganito mismo ang naging problema ni Bon Ordoña. Ayon sa kanya, matapos niyang pagkatiwalaan ng project sa mga taong humahawak nito, nadiskubre niyang malayo pa sa inaasahang progress ang bahay. Pero ang mas nakakagulat, sa isang phone conversation na kalaunan ay ibinahagi niya sa publiko, lumabas ang paliwanag na naugnay umano sa pagsusugal ang perang para sana sa kanilang dream house. Saan napunta? Napusta mo? Oh. Engineer, bakit? Kaya pupunta po ako sa... Engineer, buong alam mo naman kung gaano namin kahirap kinita yung pera na yun, engineer. Di ba? At mula rito, isang simpleng pangarap na bahay ang nauwi sa kwento tungkol sa milyong-milyong piso, tiwala at isang desisyong pwedeng sumira ng lahat. Pero ano nga ba talaga ang nangyari sa 8 million at magkano rito ang totoong nawala? Panoorin natin ang salaysay ni Bon Ordoña at sana maging awareness na rin ito sa mga tao. Sa magulang at pamilya ni engineer, kami po ay humihingi ng pasensya dahil kailangan po namin gawin to. Last Sunday, nakipagkita yung pamilya ni engineer sa amin, kasama yung lawyer niya, at nakiusap yung pamilya niya na wag na naming i-public to or videohan yung pagkikita namin, at bilang respeto, hindi na namin nilabas sa media to. Pero dahil madaming lumabas sa social media na kami daw po ang tunay na lulong sa sugal, gawa-gawa lang daw namin itong storya na to, kaya po kami napilitan na ilabas to. Pasensya na po. Kamusta pare? Ano yun, ganito? Nagsasanlayan sa amin ng checking. Tsaka nakikiusap sa amin yan. Tangina. Sabi ko, hindi ako tumatanggap ng checking hanggat hindi yan alam ng may-ari. And then, nung sinabi niya, hindi, kayang bayaran to ng boss ko, ganito, ganyan. Ano, magbibigay pa si Boss Bon sa amin. Kaya sabi ko, possible, mababayaran ko kayo kagad. Sabi ko naman, balikan kita. Sabi ko, kasi I try to confirm kung totoo yan sinasabi mo or hindi. Kasi gumanan na kami kasi ang sinasanla niya sa amin, tatlong na tayo. Oo. Mag-show ng good faith na harapin namin yung problemang to. Sa amin lang is nabigla din kasi yung family niya. Hindi rin nila alam. Until mapanood nila yung live reserve niya. So, nabigla sila. So, kailangan nila ng time para makapag-usap. Masisettle yung problema. Okay. Ganito lang. I don't think you can do it anymore. No? Naban mo ng project. Marami kang hindi na-comply. Walang building permit. Nag-softcon ka, yung binabayaran sa softcon mo. And practically, from the very beginning, duda na ako yung intention mo, Mike. First time nakaharap kita. I said a lot of things para maayos to, hindi mo sinunod. Okay? So ngayon, andyan na yan. Tigil na. Tumatakbo yung oras. If you want to settle, settle it now. Bayaran mo yung kulang. I-quantify natin magkano nagawa mo, yung balance bayaran mo. Yun lang gusto namin. And then we will find another contractor. Maliwanag yun, Panyero, that settles everything. Okay? Okay po. I'll give you time, to prepare for that. And then, sir, just an assurance.
no, na hindi siya tatakbo. Ako naman sir is yung Hindi office. siya makakatakbo sa akin. Yes po. Opo. Hindi ka matakbo sa akin. Mm. Come up with a concrete proposal. Communicate mo sa amin. And then, pag-iisipan namin. Yes po. Sa part naman namin sir, kaya na namin na dumating sa kung ano mang punto. Kaya nga, kaya buti nga nagpagkita ka kasi I'm beginning to hunt you eh. At kakalagyan ka, Mike. Kasi yung atrasong ginawa mo malaki eh. Hindi lang si Bon ang nagragado mo. Kami, pamilya. Ako yung kaharap mo eh. And you said good things. Nakaharap kita. Diba? So better do it as soon as possible. Bata-bata mo nga, sinisira mo yung future. I need you. You should need a treatment, di ba? Pa-treat ka. Meron siyang there's something wrong with you eh. Ang daming naghahabol sa'yo eh. Paano yan? Ay, ang daming naghahabol sa'yo. Baka ulanin ka ng warrant dahil nung iniwanan ng check na fake. Bali, ano sir, yung buong family niyo is nagtutulong-tulong. I hope kasi dinadami yung pamilya mo. Dream house na yan. Every day of the event, of all the events, nandun kayo, you're part of the group. At mataas ang pagtingin namin sa'yo dahil you are aspiring to be a good contractor. I've seen a lot of red flags yung sabi ko kay Bon noon pala. Pero sabi niya, bigyan natin benefit of the doubt. Na siya nag-prevail. Okay. So, yun lang po. We want to make sure na, or rest assured na wala kang tatakbo dito. Hindi ko talaga maiwasan mag-isip from the beginning, may bad faith ka. Binibigyan ka ng Bon ng benefit of the doubt, kahit bata, pareho mga bata. Sabi ko, sige, it's up to you, it's your decision. Kasi kung sinabi mo lang nahirapan ka, walang problema eh. Kaso hindi ka bigla ka nag-disappear eh. January pa lang, nag-worry na sa'yo. Alam mo kung gano'n ang vice, magpatreat ka. Kasi ako, lawyer ako na rehab eh. Inang ginagamot doon, yung mga addiction sa gambling, drugs, alcohol, yan. Before it's too late. Kasi pag marami ka nagrabiyado, maraming tatakka sa iyo. Bata-bata mo pa, sayang profession. Sayang. Ang daming successful na contractor. Ikaw, I was looking at it, na bata ka pa, lakas ang loob. Had we known na may bisyo ka ang gambling, hindi naman ka namin kukunin eh. Si Bon, hindi na nag-due diligence, alamin yung background niya. Kasi maganda naman ang pag-iusap niya. Anyway, nandiyan na, nangyari niya panila. I hope everything will be settled. Yes po. I will facilitate. I will turn emotional na angry kasi kadugo ka, no? Pamilya ko si Bon. Dudurugin ko pa yan. Hindi ka makontak si Mike eh. Wala naman yung magagawa, di ba? Pag dinurog kita, pare, ano na yung karma ngayon eh, digital na eh. Tangay ng tiwala. Tinalikuran mo Tangay yung na, tao. nag-usap tayo pero mata sa mata, sinaksak mo ako. Dudurugin kita. Promise, pare. Gano'n na lang. Tapos na yan, Bon. Pag na-settle yan, everything will be quiet. Okay? Bon will pursue his dream na magawa yung bahay na yun. Yun lang. Gano'n lang. Katalikuran natin ang problema yan. Dadala sa buhay natin yan. May solusyon naman, di ba? No matter how bad the situation right now, I think it will change for the better. Alam nyo guys, mabait na nga si Bon Ordonia dyan eh. Kasi ganyan lang ang sinapit ng scammer na yan. Yung iba na scammer, nakilala ko. Dahil sinira nila ang buhay ng mga na-scam nila. Ayun, wala na silang buhay. Gusto mo bang maging content creator pero naghahanap ka ng magandang mic na budget friendly pero quality? Ito ang gamit ko ngayon, DJI Mic Mini. Maliit, madaling gamitin at malinaw ang audio. Perfect pang vlog, TikTok o streaming. Kung gusto mong i-check, nasa link lang dito.